Bakit madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery? Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Rizonga from IK Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilibers natin. Maraming salamat po for watching my videos every day. Sa lahat ng nag-aabang, naghihintay, maraming salamat po. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Rizonga. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Samantalay na natin. So, announcement, April 28, nasa Katmon, Santa Maria, Bulacan po tayo. Seminar sa isang co-op dyan. And May 2, sa ano po tayo, San Matias, San Matias High Schools, dyan po sa Pampanga. And May 21 sa ano po tayo, Morong, yan, sa BPSU Nursing Department, and hopefully maayos ang schedule. At meron tayo sa Balanga City Hall, at yan ang ating mga so far confirmed na seminar. Thank you very much. Alright, so ayan, salamat din pala, bagong gupit tayo ngayon. Maraming salamat sa Estilo Salon sa Balanga City. Yun yung sinasabi natin, try tayo ng iba, di ba? Ng ibang lugar. So, I tried it. Yan. So, tuloy po tayo sa ating topic ngayon. Medyo malayo sa iba nating dinidiscuss. Hindi siya yung kagaya ng mga topic natin. Ito tungkol sa mga wedding, yan, sa loto. Yan. So, sagutin natin ang tanong, bakit nga ba madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery? Yan. So, di ba marami tayong nababalitaan, mga kapitbahay natin, nanalo ng 20,000, nanalo ng 30,000, o kaya yung 4 digits ba yan, o 6 digits sa loto, nanalo ng 10, 20,000, something like that. Example lang di ba, babalitaan mo, isang araw pala, wala na yung 20,000, ubus na, wala na yung 30,000, di ba? So, bakit nga ba madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery? Yan. Alright, sagutin natin. There are, sa listahan ko po, 5. Pero mamaya, maisip tayo, dagdagan natin. There are 5 reasons. 5 reasons bakit madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery. Alright, so unang reason bakit madali po yung maubos, it's not hard-earned money. It's an instant money. Okay. So, ano ba yung kaibahan ng isang hard-earned money at ng instant money? Yung bang bigla nagkapera ka, yun, tsaka yung pinaghirapan mo talaga. Yung pinaghirapan mo pong pera, ang hirap i-dispose niya, di ba? Yung bang talagang pinagplanuan mo, pinag-isipan mo, nagpuyat ka para dyan sa pera na yan. So, ang hirap niyang ipamigay, di ba? Naalala ko yung mga kapatid ko kasi mga ano sila ang tawag daw sa kanila contractor. Nagwe-welding po sila ng mga sasakyan sa gitna ng initan, walang bubong. Okay? So, sobrang init, na-expose sila sa init maghapon. Kaya pag nagsweldo sila, malaki naman pisweldo nila. Pero sinasabi nila lagi sa amin, masinop sila sa kanilang pera kasi nga po, hirap na hirap sila dun sa trabaho nila. Minsan sinasabi nila po sa akin na kung nakikita nyo lang yung init ng araw na naranasan namin, hindi nyo gagastusin ng mga pera. So, yun yung example ng hard-earned money. Bago mo siya i-dispose, pinag-iisipan mo muna, anong gagawin ko dito? Bibilin ko ba to o hindi? Like in my case po, nagkakanta ako ng mga seminars, okay? So, dahil pinaghirapan ko po yan, bakit ko yan pinaghirapan? Kasi, ang preparation ko po dyan, minimum of 2 weeks, every day, 30 minutes. Ginagawa ko yung outline, nagre-research ako ng mga quotes, nag-isip tayo ng example. So, mahirap din po pinagdadaanan ko for every seminar. Nagpiprepare tayo, nagpiprepare tayo ng lahat, memorize natin ng mga jokes, pati po yung pagkaliwat kanan ng movement natin, inaano natin yan, inaaral natin yan. So, kaya, nung naisip ko, sabi ko, dapat pahalaga natin yung pera na to. Kaya, pagdating ko from seminar, kagad po, dinideposit na nung pamangkin ko sa aking investment sa UITF. So, parang hard-earned money ko, kagad nakasave na yung 50%. Alright? So, yun. Pero pag hindi mo siya, pag hindi mo siya pinaghirapan, ang dali niya yung pamigay, di ba?
Kaya kapag nanalo, halimbawa, nanalo ng 20,000, ilang oras pa lang napamigay na yung 5,000, di ba? Nabalato na kay ganito, balato doon sa bumili ng pansit, bumili ng lechon, bumili na marami. So ending, ang natira sa kanya, parang wala nang natira sa akin, di ba? So kahit doon sa malalaking amount, ang daling i-dispose, kahit 100,000, mga napanalunan, ito mo, ilang araw, wala na. Kasi nga, ang daling i-dispose. Kasi hindi siya pinaghirapan. Okay. Second reason, bakit madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery. Yan. You don't have concrete plan on what to do to the money. So, hindi mo naman, wala kang plan. Kasi nga, biglaan siyang dumating eh. Wala kang plan kung anong gagawin mo dyan sa pera na yan. Di ba? So, dahil wala ka pong plano, dahil may pera ka, let's say meron kang nanalo ka ng 100,000. Okay? Meron kang 100,000. Dahil biglang dumating sa iyo yan, hindi mo naman pinlano, hindi mo siya pinag-isipan ng mahabang panahon kung anong gagawin mo dyan sa 100,000 na yan. So, sumubok kang magnegosyo ng ganito nang hindi ka pa muna nag-iisip. So, chances are, nalugi ang negosyo. Diba? Sumama ka sa ganitong, nakipag-partner ka sa, nakipagkilala sa'yo. Diba? Mamaya, natangay na yung pera mo. Kaya, minsan subject tayo ng ng mga scammer, na mga tinatawag nila yung example, yung mga budol-budol gang, yung mga kasi nga, wala ka namang plan eh, di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo doon sa pera mo. Kaya, madali kang, nagtatry ka ng bagay na di-dispose mo ang pera mo sa isang negosyo na hindi mo naman pinagpaplanuhan. Alright? So, third reason, bakit madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery? Third reason, your mind is not ready. Okay? Ganito po yan. Ang isip mo kasi, dapat sumasabay yan what you have. Alright? Titin natin yung maturity ng yung isipan, kasabay po yan nung dapat kung ano meron ka, yung possession mo. Okay? So yung nagkapera ka ngayon, nagkapera ka, hindi ready isip mo. So wala ka ngayon mga wise decision. Hindi ka nakakapag-desisyon ng tama because your mind is not ready. Unlike kung yung pera, matagal, nakaplan yan, meron kang negosyo, meron kang bago dumating yan, na-enrich mo na yung mind mo, nagbasa ka na on how to, nagbasa ka on how to do this, di ba? Kaya nga po, di ba sabi ni Jim Rohn, kung lahat daw po ng pera sa buong mundo, pagsamasamahin, okay? Pagsamasamahin lahat, kung ilang trillion dollars yan, kung ilang trillion, kung magkano man yan, in peso, pagsamasamahin mo daw, then i-distribute mo sa lahat ng tao sa buong mundo. Okay? After a few years, alam niyo daw po yung mangyayari sa pera na yan. Babalik din sila dun sa tunay na may-ari. Hindi po yun magic. Ibig sabihin kasi, kung meron akong 1 million, alisin mo man sa akin yan, yung 1 million na yan, because I have the right mindset, okay, on how to spend money, mababawi ko rin yan. Kaya diba, makita nyo yung iba, nalugi ng kalahating milyon. Pero after few months, few years, nakabawi na. Why? Because their mind is ready. Rich po ang kanilang mindset. Because alam nila kung paano kumuha ng pera, mag-accumulate ng pera. Alam nila kung paano mag-manage ng pera because their mind is ready. Yun po ang kaibahan. Kaya pag nagkaroon ka ng 100,000 nawala sa'yo, ang tagal. Hindi mo yan makukuha. Why? Kasi hindi naman talaga ready isip mo eh. Hindi mo alam paano mag-strategize. You don't know how to, ano ba strategy gagawin ko dito? Ano ba talaga ang pwede kong gawin? Diba? And fourth reason, bakit madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery? Yan. Many people are taking advantage on it. Diba? Ang dami ng lalapit na mangungutang, manghiram. Kasi nakalat sa buong barangay nyo eh. Lahat ng kamag-anak mo, pati hindi mo kamag-anak, nagpalit na ng apelido para maging kamag-anak mo. Diba? Lahat na lumapit sa atin. Diba? So ikaw naman ngayon, dahil nga hindi mo naman siya pinagpaguran, isipin mo na parang wala, sige, turing ko na parang walang nangyari sa akin. Hindi ready yung isip mo, you don't have the wise mindset kung magkano yung papahira mo, sino yung papahiramin mo, o dapat mo bang pahiramin, so sige ka lang ng sige. Diba? Lahat ng lumapit sa'yo, sige, bigay. Ending,
ala na, di ba? After few days, wala ka ng pera. Okay? And, the fifth reason, bakit madaling maubos ang perang napanalunan sa lottery is, it's because the more, okay, you would like to spend more for lottery. Mas lalo ka nang isipan mo na inganyo, ay, nanalo ako, di ba? Nanalo ako, kailangan tumaya pa ako ng mas malaki. O dadagdagan ko pa. Hindi lang ako dito sa wedding, mag-sweepstake. May sweepstake pa po ba? Mag-sweepstake na ako. Magluluto na ako. O tataya na ako dito. Baka magkakasino na. So, dumami yung nainganyo ka na because nakatikim ka ng panalo. Di ba nakikita natin minsan sa mga sa mga peryahan? Simple, di ba, sa perya? Pag nagpunta ka sa perya, di ba? Anong gagawin mo? May dala kang pera, sasabihin mo, lang yung papatalo mo, 500, pero mamaya, binunot mo na yung 1,000. Di ba? So, the more na nag-i-engage ka sa lottery, okay? So, the more na mas gusto mo pang sumubok. Okay? So, yan ang 5 dahilan kung bakit madaling maubos ang yung pera na napanalunan sa lottery. Alright? So, ano advice mo, Ma'am G? Sabi mo na lahat. Ang advice ko po ay dumaan tayo doon sa tamang proseso. There's no shortcut. Okay? Walang shortcut sa pagiging mayaman, sa pagiging successful. You have to use the stairs. Di ba? Sinabi yan ng isang magaling na tanyag na tao na walang elevator eh. Hindi mo dapat kailangan elevator, you have to take the stairs. Wala pong shortcut, di ba? Kailangan mong pag-isipan ng paano ka yumaman, paano ka maging successful. Pag-isipan mo yan, pagplanuhin mo. And the most important thing is you work on it. Kailangan pagtrabahuin mo yan. Para pag nakuha mo yan, you hold it. Hindi mo basta i-dispose at gagamitin mo yan para mas umulat ka pa. Alright, so please share this video sa mga friends natin na na mahilig sa lottery at nagtataka saan napunta ang pera nila. Ito ang mga dahilan. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!